Magkano magagastos sa pag-transfer ng titulo ngayong 2026? Guys, ipagpalagay na lang po natin na ang basis natin sa computation ay ang selling price ng property which is 1 million pesos. Sabihin na lang din po natin na nasa Baguio City yung property at ito po ay privately owned ng kaibigan mo which is the seller. Unang kailangan bayaran, capital gains tax. Guys, makalimutan nyo na lahat ng computation, wag lang ito. Ito po kasi ang pinakamalaki sa lahat ng kailangan yung bayaran. 6% of the total selling price. Since 1 million yung pinag-uusapan natin, ang CGT or capital gains tax ay 60,000 pesos. Ikalawang kailangan mong bayaran, DST or documentary stamp tax. Ito po ay 1.5% base sa selling price. So since 1 million yon, nasa 15,000 pesos po ito. Yan pong dalawang naunang taxes ay babayaran natin sa BIR or Bureau of Internal Revenue. Ikatlong kailangan bayaran, transfer tax fee. Ito po ay binabayaran natin sa Treasurer's Office. Ang rate po nito ay nakadepende kung saan matatagpuan yung property. Kung sa city, 0.75%. Kung sa province, 0.5% naman. Dahil nasa Baguio City ang pinag-uusapan nating property, nasa 7,500 yung transfer tax fee. Ikaapat na kailangan mong bayaran, registration fee. Guys, ang registration fee ay tabular at hindi by percentage. Sa RD po, meron dong table kung saan titignan na lang nila kung magkano yung presyo at may kalakip ng figure doon. Kung 1 million pesos yan, base sa table nila, ito po ay nasa 5,646 pesos. Ikalimang kailangan yung bayaran, notarial fee. Ang common na percentage basis dito ay 1%. Though hindi po yan ang rate na sinasabi ng Integrated Bar of the Philippines, pero ito po yung nakasanayan. So, dito sa computation natin, ito po yung gagamitin natin. 1%, which is 10,000 pesos. Kaya ang total ng kailangan yung bayaran ay 98,146 pesos. Guys, yan po yung mga major na kailangan yung bayaran. Hindi pa kasama dyan yung pagkuha ng mga original documents, yung pagpapa-photocopy. Pero basically, yan po yung figure na kailangan yung i-anticipate. Guys, susunod po nating video, papakita ko po sa inyo yung mga deadlines na kailangan nyo malaman para hindi kayo magka-penalty sa pagbabayad ng mga ito. Kaya huwag niyo po kalimutan mag-follow. Guys, kung wala kayong usapan or hindi nakalagay sa kontrata ng nagbebenta sa inyo ng property kung sino ang magbabayad ng mga ito, by default ang magbabayad po ay yung seller o yung nagbebenta sa inyo. Pero pag napag-usapan po ninyo kung sino ang magbabayad ng capital gains tax, sino magbabayad specifically ng DST at etc., yung usapan niyo po ang masusunod. Ang common scenario, binibigay po ng seller lahat ng documents kasama ng bayad sa taxes. Usually naka-check yan sa buyer. Tapos si buyer siya na po yung mag-aasikaso ng pag-transfer ng titulo. Or di naman kaya naghahanap si buyer ng broker or agent kung sino man ang pwedeng mag-transfer on their behalf. Tapos magbabayad na lang po sila ng processing fee. Yun po usually binabayaran na lang ni buyer kasi siya po yung may hawak ng mga dokumento. At kung kailangan po ninyo na magta-transfer ng titulo para sa inyo, makatulong po kami sa inyo. I-message nyo lang po ang number na ito. Nilalagay namin dyan sa screen po ninyo. O di naman kaya mag-send po kayo ng private message sa amin. Kahit nasa ang parte ka ng Pilipinas, pwede po namin i-transfer yung titulo ninyo. Kung may mga legal problems naman po ang inyong property, pwede rin po namin kayo matulungan dyan. Kung meron kang gustong ipabenta ng property sa amin, makakatulong din po kami sa inyo. This is Romo John Yoso, the President and CEO of Reals Corporation. Bye-bye!